Alam nyo ba kung paano magtanim ng luya sa container? Hello mga ka-agri! Sa video na to, ituturo po namin sa inyo kung paano magpa-germinate ng luya, tapos paano rin magtanim. Kasi last time, gumawa po tayo ng video patungkol sa agribusiness, paano kumita sa pagtatanim ng luya. So ngayon, mas tutuunan natin ng pansin kung paano ba yung pagtatanim ng luya. Coming up! Kaya luya po yung tinuro namin sa inyo na pwedeng gawing business o agribusiness kasi ito pong luya ay napakataas ng demand. Halos lahat po ng mga bahay ay gumagamit ng luya sa pagluluto. Kaya hindi po ganun kahirap i-market. Tapos itong luya, kung ilan po yung itinanim natin, ang possible na pwede natin ma-harvest ay times 10. Kung magtatanim tayo ng 1 kilo, ang ma-harvest natin after 8 to 10 months ay 10 kilos. Ganun po siya nagmumultiply. Tapos itong luya, ang presyohan po nito, hindi siya bumababa ng 50 pesos. On average na presyo ng luya ay 50 to 100. Pero madalas po tumataas yan ng higit pa sa 100. Umaabot minsan ng 140, 150 hanggang 200 pesos per kilo. So yan po yung kagandahan dito sa luya. Tapos, napakadali din itanim na crops. Ang tawag nga po namin dito ay plant and forget. Kasi pag tinanim mo siya, pwede mo na siyang kalimutan. Hindi po siya nangangailangan ng sobrang pag-aalaga. So kahit po partly shaded, nasa lilim, pwede po siyang mabuhay. Pwede natin siya itanim sa in-between ng mga crops. Ito po yung tanim kong luya sa container. So yan na po. May mga dahon na, malago na yung tanim ko. Ito po ay nasa 5 months old na. So galing po siya sa isang pirasong luya. So imagine nyo po, ganito lang siya kaliit. Actually mas maliit pa po dito nung tinanim ko siya. Pero kung titignan po natin, ganyan na siya kalapad. Hanggang dito na. Hanggang dyan na siya oh. Hanggang dito. So malaki na yung laman ng tanim natin. Ano pa lang po ito, 5 months. Meron pa akong 3 to 5 months pa na papalaguin. So baka mapuno niya po itong pinagtaniman natin na gawa sa gulong. So ganun po yung potential ng luya. So paano ba magtanim ng luya? So first, kailangan natin ng planting materials. Madali lang po makahanap ng planting materials kasi yung nabibili natin sa palengke, pwede po natin yung gawing pantanim. So pagka bumili kayo ng luya, hanapin nyo na po agad yung merong mga mata. Yung ganito. Yan. Diyan po kasi tutubo itong mga dahon na yan. Yan. Mas mabilis pong tumubo yung may mga mata na. Kung wala naman, pwede rin yun. Kaya lang mas matagal siya compared sa may mga mata na. Maraming paraan po ng pagpapa-germinate ng luya. Yung iba, ibinababad po nila sa tubig. Yan. Ng 24 hours magdamag, tapos sa kanila itinatanim. Yung iba naman binababad sa tubig ng 30 minutes, tapos ilalagay po nila sa isang area, tapos tatakpan nila ng dahon ng nyog or kahit anong pangtakip, pang mulch, para po hindi siya kainin ng mga hayop. Tapos ma-maintain yung moisture. Then after 2 weeks maglalabasan po yung mga dahon dyan sa mga mata. Yan. Yung iba naman, diretso na pong tinatanim. So kahit anong piliin po ninyo, walang problema doon. Nagkakatalo lang sila doon sa bilis ng pagtubo. Pero gaya ng sabi ko, kung gusto nyo na mabilis na pagtubo, hanapin nyo na agad yung may mga mata. Then, kung magtatanim tayo ng mga 2 to 3 inches, ganito lang kaliit, itong part na to, ito. Yan, pag ganito tinanim natin, expect natin mga times 10 lang din ng ganito yung ma-harvest natin. Pero kung malaki na agad yung itatanim natin, mga 100 grams, possible mga 1 kilo ng luya yung ma-harvest natin or higit pa. So depende po yan sa panahon, depende yan sa lupa na pinagtaniman, depende rin po yan sa pag-aalaga. So kahit alin po doon sa nabanggit ko kanina na paraan ng pag-germinate, walang problema. So kahit hindi nyo na siya ipa-germinate, kahit itanim nyo na siya diretso sa lupa,
okay lang din. So, next ay yung lupa na pagtataniman. So, ito pong luya ay root crops. Sa lupa siya nagkakaroon ng laman. Kailangan yung lupa natin ay rich in nutrients. May mga available nutrients para tumaba yung tanim. Tapos, buhaghag siya. So, kapag buhaghag, malambot, mabilis pong makapagpalaki ng laman yung luya. So, nagkakaroon po pala ng laman yung luya dito sa mga tumutubo na mata. So, pansinin nyo po yan. Pag lumabas na dyan yung dahon, parang ganito, yan o, nagkakaroon na siya ng laman. Lumalaki yung mga mata na yan, yung pinagtubuan ng dahon. So, malaki yung ma-harvest yung luya. So, itong part na to, lalaki yan. Tapos, magkakaroon ulit ng panibagong mata tulad nito. Yan. Sunod-sunod yung pagtubo ng luya. Tapos, yung luya po, hindi siya palalim yung pagtubo. Palapad. Kaya yung sinasuggest namin na container ay malapad. Kung magtatanim kayo sa container, make sure na malapad siya para marami kayong ma-harvest. So kapag na-prepare nyo na po yung lupa, maghukay lang kayo. Yan. Ibaon nyo lang po siya. So huwag masyadong malalim, okay lang yan. Basta malambot po yung lupa sa ilalim. Then takpan nyo na po siya. Yan. The next step, diligan na natin. So pwede nyo po ipandilig yung pinagbabaran sa kanya. Yan. So ito ipapahabol ko lang siya. So ito yung nauna, 5 months na. Ito, after 5 months, nagdagdag tayo dito. Siguraduhin lang po natin yung container na pinagtaniman natin ay well draining. May mga butas sa ilalim, tapos yung lupa ay loose para hindi po siya maimbakan ng tubig. Kasi pag na-trap yung tubig dito, mabubulok po yung mga tinanim nating luya. Tapos ang isa pang technique po dito para dumami pa yung bunga o yung laman ng luya, kailangan po natin takpan yung mga naka-expose na yan para tubuan pa siya ng maraming dahon, magkaroon pa ulit ng panibagong mata. So kailangan po nakalubog yan sa lupa. So, dagdag lang tayo ng pantakip doon sa mga bunga. Kung may compost po kayo, mas maganda. So, lalagyan natin siya ng compost. Ito yung ating compost. Yan. Lagyan muna natin ng compost. Tapos dagdagan pa natin ng garden soil. Yan. Dadagdagan ko lang po ng garden soil yung nilagay kong compost. Kasi baka kalkalin ng mga daga tsaka ng manok. Yan. Takpan nyo lang po yung yung mga luya. Yan. Tapos pwede pa natin siya i-mulch ng malunggay. Itas muna tayo ng mulch natin. Diba? Yan. Kaya marami po akong mga tanim na malunggay dito sa garden, pang mulch ko tsaka pang fertilizer. Yan. Tapos tatakpan ko na ng malunggay. Yan. Yan. Para matrap din po yung moisture. Tapos habang tumatagal, nabubulok itong mga organic mulch. Nagiging pataba din sa ating tanim. Maganda dito sa luya, kahit nasa lilim, ito naliliman na siya ng sigarilyas, pero maganda pa rin yung tubo ng ating luya. Yan. Very soon maggagawa rin tayo ng agribusiness. Mag-invest siguro tayo ng mga 10 or 20,000, tapos magtatanim tayo sa mga sako. Then bibili rin tayo ng mga garden soil kung kukulangin yung mga lupa na pagtataniman natin. Tapos sako, bibilin din natin, pati planting materials. Tapos gagawin natin business ito, parang
mag-imbak tayo ng savings pero sa pamamagitan ng luya. So para mas malaki yung return ng savings natin, no? I-invest natin siya sa luya. Tapos ilalagay lang natin sa backyard kahit wala tayong malaking space, pwede tayong kumita. So sana po sabayan nyo rin kami sa pagtatanim ng luya at sabay-sabay tayong kumita sa pagtatanim ng luya. Happy farming!